On this episode, we are talking about HIV. The alarming rise recently and our thoughts on it. We are also busting myths regarding HIV. So, sama-sama tayong labanan ang stigma. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah, Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na! Join lalo ng Chumikalabong. At magbaklaan, detachwara sa Baxters, Baxters. The Mel. And Jonah Show. Yes. Kamay-kamay-kamay. Oo, with the face clap. Tara. Kala mo may Alam live mo. audience. Happy New Year, mga Bex! Happy Wednesday! Correct. Happy New Year. And ano na ba kayo dyan? Kaya pa ba? Patapos na naman ng June. Kaya nga, at pasimula na naman po ang July at maya-maya December na po. Ngarag na po sa pagbili ng mga Agad. pangregalo. Ang Ang bilis nga, bilis. di ba parang kailan lang nag-ano tayo literally Happy New Year, nag-Chinese New Year patayay. So parang Mm-mm. ang bilis ng mga pangyayari, no? Parang tapos na yung summer, tag-ulan season na po. Correct. Kamusta kayo mga Bex? Kamusta kaya pa ba? Oo. Ikaw ang kamusta, Bex? Kamusta ang iyong birthday celebration and Carry kaganapan? naman. Masaya naman. Usually nga like what I said last week, usually talaga may travel ako pag birthday. Pero pass Oo. muna this year. Pero nag-Enchanted Kingdom kami, magpipisa na pagkalayo-layo na 5 minuto away lang from Baler. Di ba nga, kapitbahay mo lang yan. Oo, katapat siya ng school ko no high school. Masaya naman, it was fun and parang first birthday ko yun na yung ganun yung eksena. Usually kasi chill vibes lang talaga ako. So, for the Correct. rides and all, everything. Umula ng very, very light pero carry lang naman din. Effect naman, masaya naman siya. I was with my cousin. So, ayun, effect naman. Oo. Umulan, pero ganun din naman ang ending pag nag-iigay kasi basa ka din talaga after. So, Correct. keber, di Oo. ba? True. And thank you so much sa mga lahat na nag-greet online and yung mga comments sa mga natin, mga episodes. Kaya thank you so much. And ang wish ko lang is sana wag mag-develop itong mga nangyayari na kagirahan. No? Gusto Oo, ko yung correct. Miss Universe World Peace. Correct. Pero Oo. nakaka-orkot kasi talaga. So, yun na lang yung wish ko, no? So, sana mag-ano ng clarity of mind itong mga leaders na to, no? Na pag-uusapan natin maya-maya sa baklita. Correct. Na medyo mabigat talaga ang mga eksenahan. Charet. And ako naman ang wish ko sa iyo, Bex, sana more success for your endeavors, new endeavors sa iyong career. Kasi alam ko may mga Oo. pagbabago dahil Mm-mm. nga ikaw ay nag-veer away muna sa employment system. Charing, gusto mo muna Babalik kasi na. magpahinga. Oo, ayan. So I wish you all the best sa iyong bagong tinatahak na landas sa sa karera ng buhay. And then sana magkaroon ka na din ng otox. Charing, na love life. Para para tuluyan na talaga yung New Year para sa no? Talagang literal putok talaga, ganon. So ayan. Thank you And syempre so. and most importantly is good health kasi yan talaga ang namin ni Mel. Talagang kami ngayon, more of for good health. Oo, kahit Oo, hirap na hirap totoo. kami, good health talaga. Kahit hirap na hirap Mm-mm. kami, Kahit for good tinutubig, health. tinutubig pa rin ako, pero good health. Kahit sinasabaw mo yung kanin, good health. Charay. Tara. Ayan. Kaya naman Ayan. may panyulok tayo na minsan hindi ko din pa Correct. naintindihan. Mamariki Reyes, minsan nag-Ray Valera siya. Gusto ko yung Ayan. Ray Oo, Valera. minsan Chris Bernal, kung ano-ano na lang, basta kung anong Taray. way siya matuyo. Push. Ayan, thank you so much to TNJ Salon. Wow, alam mo Wow. sponsor.
Ayan na ha, yung sa last episode namin, mga Bex, tandaan nyo, yung mga susulat ng dyan sa Dear Bex namin na episode, pag kayo po ay napili, kayo ay may voucher. Lalabas na naman si Kuya Will. From T&J Salon. Ayan, doon lang po siya valid ha. Baka mamaya pumunta po kayo ng David Salon. Yun yung i-present nyo. Malamang hindi po valid yan. Aliw na aliw ako sa pag-edit ng episode na yun. Balikan niyo, if hindi niyo pa napapakinggan mga Bex, balikan niyo, nakakatawa yung mga pinagagagawa kong kalokohan doon. Correct. Ayan. Anyways, thank you so much to our listeners for tuning in last week. Yan, sa ating Dear Bex. Kung nasa ang lupalop kayo ng Earth, ingat kayo, no? Medyo scary days ahead. Yan. Mm-mm. Always, tawag dito, be vigilant, sabi nga nila. Correct. And thank you so much po no sa yung mga bago nating listener katulad ni Aubrey Garcia Hello, na panayang hello! Oo, hello Aubrey, no? Talaga nagko-comment talaga siya ngayon sa Spotify. Maraming salamat sa pag-tune in. Hindi po namin siya kilala personally. Correct. Oo. Kaya Introduce natutuwa po yourself. Charing. kami. Oo. Paki-introduce nga ang iyong self. Message ka lang sa amin sa Facebook Messenger or sa Instagram namin para naman makilala ka namin. Katulad ng ginawa namin kay Joyce, no? Ang ating, isa sa ating avid Tarok. listener at ating supporter. Ayan. Ikaw na, it's Truly. your turn, Aubrey. Ikaw naman. Levi, thank you sa birthday greeting. Ingat ka always, wherever you are. Wow. South Border, wherever you are. Ayan. And syempre, mag-subscribe na din kayo sa YouTube namin. Prioritize nyo kami pakinggan doon para for the Andakels. Sharing! Oo, para tuloy-tuloy yung alagwa ng Baxter sa pag-unlad ng content. Para hindi lang Truly. dalawa yung staff, kasi kami talaga yung staff. Oo, kami lang din naman talaga yun. Oo, so Ayan. pag nag-boom tayo, mas gaganda yung content, baka susunod, travel na yung atake. So, supportahan nyo na po kami sa YouTube, and then, kung nalulungkot kayo dahil may mga ads doon, pakinggan nyo na lang kami sa YouTube Music. Pwede din naman yun. Oo. Truly. Ayan. At syempre, bago ba saan tayo mapunta, tayo na agad baklita. Ang mga balita. Mga balitang Bakla. Vakler. Ayan. Umpisahan na natin sa isang magandang balita dahil Pride Month. So, kailangan lagi tayo may kabaklaan. Yan. So, Correct. San Juan City has passed right to care card ordinance granting same-sex couples the ability to make medical decisions for their partner. So ito yung parehas nung ipinatupad ni Mayor Joy sa QC 2 years ago, 2023, no? Yun na nga, so San Juan is the second local government unit sa Pilipinas na may paganyang pa-eksena. And ito ay directs local healthcare providers to recognize and respect the use of healthcare proxies which allow LGBTQIA plus couples and other eligible individuals to make crucial healthcare decisions like consent for treatment or access to medical records. So, ito yung sinasabi ko na always na if you are a same-sex couple here in the Philippines, kahit na ilang years kayong magjowa, usually, di ba ganyan naman yung mga kilala natin mga Bex na medyo matatanda na matagal talaga silang magkajowa pero pag Mm-mm. nagkakasakit, Mm-mm. hindi nakakapag-desisyon yung mga partner nila. Kailangan pa ng relative or kamag-anak para gumawa ng desisyon. No? So, minsan, hindi naman natin maiiwasan na itong mga couples na to ay wala ng pamilya. It's either tinakwil sila dahil nga they are LGBTQIA. So, mahirap talaga siyang situation. So, maganda na kahit papaano may mga syudad na gumagawa ng paraan para mabigyan ng karapatan yung mga same-sex couples dito sa Pilipinas. And hopefully, no, maraming ma-inspire and sana dumating sa point na hindi na pa isa-isa. Sana buong Pilipinas ipatupad na tong right to care card na to. Kasi ano talaga siya, may proseso din naman kasi kung paano makukuha yun. Hindi naman yun agad-agad lang na basta-basta makaka-avail ka. May mga process pa din namang pagdadaanan. So, ayun lang. This is hopeful. Hopeful for the gay communities. And I think
under to ng Soji equality if ever. So sana we need talaga Soji equality now na. Yes, ako, I agree 'no, I agree na dapat hindi lang sana sa dalawang city ito active 'no, sana at a national level nga, yung as in yung buong bansa talaga bawat city, hindi lang city 'no, pati Mm-mm. probinsya. Kasi Yes. hindi lang naman po selective na may bekta sa isang city 'no, na ano 'to, Mm-mm. basehan natin yung statistics na kunyari mas madaming bekta sa QC kaya dapat dito natin 'to i-ano, i-push yung ordinansang ito. So sana sa lahat bawat bawat ano 'to, tama ba? Bawat lalawigan Oo. merong ganitong batas para Yes. or benefit para naman masaya tayo. Para hindi True. napag-iiwanan, gano'n. Pero at least paunti-unti may mga ganito. I mean, kahit paano nahawa ang San Juan. Correct. True, true. Yan naman ang good news do'n. Kasi kung hindi, baka yung lahat ng mga Bektas lumipat na lang ng TUC kasi nandun si Mayor Joy. True, true, Kasi parang true. nangyayari yun na nagiging safe space kasi nga supported nga ni Ma'am Shi ang Correct. Truly. ating community. At sa Sabado na ang Love Mm. Laban sa UP, kita-kits tayo dyan mga Bex. Ilalaban natin Correct. yan. Rain or shine, It, push. Gusto ko yung rain or shine push. Oo, pero syempre meron po kaming pag-iingat din na gagawin kasi nga in-expect namin na Pero, sobrang dami pong tao. Alam naman natin na medyo talamak ngayon ng MPAX. Kung hindi nyo po nalalaman, no, meron na pong 2 kaso sa Bulacan. Yung last time po natin na napag-usapan, sa may Davao Davao. lang yon. Pero ngayon, gumapang ang disease. Nasa Bulacan naman po siya. Nitong huli, yan po yung nabasa ko tungkol sa update na yon. Tapos syempre, mangilan-ngilan sa atin na meron pa ring COVID. Hindi naman sobrang rampant katulad nung dati nung pandemya, pero may mangilan-ngilan na nagiging positive sa COVID. For some reason, baka dahil sa weather change or sa pag-commute or pag-attend ng Meron mga nga daw, events. may bagong variant ng COVID, pero wala pa naman daw yun dito sa Pinas, sabi. I think Orion yata name nun, or hindi ako sure, don't quote me. Basta meron daw bago, pero wala pa naman siya sa Pinas. Ganyan. Ingat lang Mm. always. So hopefully tawag nito, pagtibayin natin ang ating mga resistensya para hindi tayo madaling tamaan ng mga sakit na 'to. At ayun, doble ingat na lang din kahit na tapos Correct. na ang pandemya. Surely. Ayan. So, tapos na nga ang pandemya, pero parang ibang gulo na naman ang haharapin ng mundo. Oo, Pa-enter, kasi are we paano ba ito, entering, Bex? third world war? My God, may mga ganun ng chika. Um, kasi Ayun, nga, sana hindi naman kasi eto nga kaya po nasabi ni Baxter's Melian kasi nga ah nagpasabog na po. Tiyaray, umatake po ang US sa Iran. Kung dati po, kung itong mga nakaraan po, Israel yung umaatake, ngayon naman US na po. Pero take note ha, ang inatake po nila is yung nuclear facility. So yung 3 city po na may nuclear facility, yun po ang kanilang tinarget. Ito po ang Fordo, Natanz, and Isfahan. So ayan, yan yung 3 cities na yon na merong nuclear sites. Tapos ang ginamit daw nila is yung bunker buster bombs. Yun ang tawag nila, bunker buster bombs. Yan daw po ang tawag dun sa bombs na ginamit dun nga sa nuclear site. Tapos syempre, nagbanta na naman si Trump na pag may ginawang retaliation ng ang Iran dyan, sila, talagang lalaban din sila. Ang hanashi naman po ng Iran sa USA is sila po ay bully ng Middle East dahil po sa nangyayaring ito. Kasi meron din po ako napanood na interview na um, Prime Minister ba ang tawag doon? Ayun, basta isa sa mga spokesperson ng leaders. Oo. oo, isang leader doon po sa Iran, sinasabi niya na they're open naman daw po for negotiation. Oo. Hindi naman daw po nila kino-close yung kanilang doors to negotiate. Kaya nagulat daw sila bakit ganun yung nangyari. So, ayan. Basa-basa na lang tayo mga Bex kasi medyo mahaba itong um,
pag-aaway nila. Mula ano pa 'to, ah, 19 whatever, alam mo yon. Basta ang dami ng pinaghugutan maliban pa dito. So, Actually, ayun. meron ako ngayong nakita na shinare ko din on IG. Ano siya ngayon? Parang Hmm, meron na siyang 26.2K shares and ano to sa stories. So basahin ko lang, no. Since people are not talking about the war currently happening between Iran and Israel, I'm here to inform you about what's going on. On June 13th, Israel launched an unprovoked attack on Iran without any warning. Although they claim their targets were not civilians, they struck hospitals and residential areas, killing hundreds of innocent people, including children. At the time, Iran and United States were in the middle of negotiations, but Israel, not wanting a positive outcome, initiated this war to derail the talks. If this conflict doesn't come to an end soon, it could turn into something far worse. Iran has every right to defend itself. These pictures show the damage inflicted on Iran and the suffering of its people. So, yun, I stand with Iran, mga ganun-ganun kaneme. And hindi ko lang din kasi baka nakikisali si Trump, no, na mm. bigla niyang and ano daw according to AOC Alexandria Ocasio-Cortez, isa sa mga congressmen of New York, parang sinabi niya na unconstitutional nga yung ginawa ni Trump na hindi niya Hmm. dinaan sa process yung pag-atake sa ibang bansa. So, this could be a ground for an impeachment. So, um, abangan na natin kung ano magiging turnout nito, no? Pero, I just really wanna know what goes on inside Trump's mind. Na parang sobrang crazy niya mag-isip. Na parang, tapos sabi niya pa na, Hmm, di ba binomba niya yung Iran? Sinabi niya, pag gumanti kayo, hindi rin kami titigil. Parang, what do you expect? Binomba mo sila, tapos i-expect mo hindi sila gaganti. Parang, mag-retaliate, oo, oo. parang, I don't get it, no? And, my God, 2025 na, no one wins in a war. Parang lahat talo. Wala talagang Hmm. nananalo dyan. Just a few men na, they feel like nabuboost ng ego nila as men dahil lang sa mga ganun. This is crazy. It's so crazy to think na I nangyayari pa know. din to So, ngayon. ang sinasabi din kasi is, ang chika is, ano, parang nagbigay naman daw ng 60 days si Trump for to make a deal. I mean, magbigay siya ng 60 days period sa Iran to make a deal. Kaya lang, di nga daw ata pumayag. Kaya yun. Kaya ito nangyari. Yun Eh ang kasi chika nga, ha. Pero, kasi gumita nga ang Israel kasi nga ayaw niya nga magkaayos ang US at ang Iran. Yun kasi talaga yun. Parang, my God, I cannot talaga. dahil ginawa na nilang negosyo, B. True. Kahit Yung yung ano, kasi, guys, kumikita sila sa ano, sa mga weapons na yan. kahit yung VP ni Trump, hindi, wala din daw siyang idea na aatake si Trump. Parang si Trump lang din talaga What? yung Hindi ko alam oh, yun. hindi siya kinonsult. Parang sinabi niya na I was not consulted about this. Parang si Trump lang daw talaga yung may final say. And nag-decide kung kailan niya Aray. gagawin yun. So, anong role niya as a puppeteer? Ems. Which is nga, unconstitutional nga yung ginawa ni Trump. Kasi nga dapat pag mga Oo. ganyan, iaano muna, pag-uusapan muna ng mga leader niya. Para mga ganong kineme. Anyways, kapit lang tayo mga Bex. Oo nga, kapit lang Ah, tayo mga Bex. Tsaka ayaw natin masyadong ma-stress dito sa ano, sa shootang inang war na to. Hayaan natin sila mag-war la. Ipagdasal na lang natin sila because that's the least that we can do. And sana ano, pero, ang pinaka-prioritize na lang din is yung sa Palestine kasi nakita nyo naman, actually, pinost ko yun sa personal ano ko, account ko. Pero you can also check that online, yung bagets dahil nga wala na silang makain. oo. Ano, kumakain na sila ng ano, ng buhangin, ng Buhangin. sand. Oo, Mm-mm. kasi wala na talaga silang food, wala. Parang alam ko natigil yung ano, yung aid for them. Parang naka-block tapos minsan may sinasabi pa sa kanila na papunta na pero wala namang dumating. Siguro nahirapan nga going there. At saka kung Mm-mm. makikita niyo po yung before and after po ng itsura ngayon ng Palestine, sobrang iba na talaga. Parang binura na siya sa earth, ganun ang atake. Very apocalyptic na po yung mga kaganapan. So sana maging priority na lang nila yon kesa ito kasi mas maraming mamamatay doon at marami nang namatay doon. So, yun na lang yung kailangan, i-clean up, bigyan ng aid yung mga buhay to survive. Alam mo yun? Kasi it Pero, doesn't make sense to continue this shit.
Yun lang for Yung me. mga sa mga frena natin na nasa Middle East, ingat kayo dyan lahat. No? Ay, Extra oo, bago ko makalimutan, bago tayo mag-move on, Bex, na ano ko din, as per ANC News, parang, naglabas na rin po ng statement ang ating DFA na they're encouraging Filipinos to go back home. Kung alam niyo po na hindi na po safe, uwi na po kayo, mas mahalaga po correct. ang buhay kesa yung Kita. trabaho dyan. Oo. Mm. At saka ayun, lumapit po kayo sa ating embahada, yung Philippine Embassy, kung nasaan man kayo, kung kailangan nyo po ng assistance sa pagkain, sa damit. Kasi lalo na yung mga um, natamaan sa Israel nitong huli na nag-retaliate yung Iran. Meron po mga Filipinos na affected doon na parang meron pong 6 na injured na. So, buti naman wala pang casualty, pero syempre we don't want to to go that na magkaroon ng casualty, wag naman Yes, yes, sana, yes, no? yes. So, hangga't kaya pa po umuwi na tayo. 'Yun. Correct. Ayan, sana totoo yung mga mga pinagsasabi ng mga leader natin dahil meron akong sabi nung isa ni ate mong Zai na sobrang concern niya daw sa mga Pilipino na nasa Iran at Israel Mm. pero sa Australia pumunta para magbakasyon. Sinechitech. Si Zai, Ay. Si Angie saan Sara mo siya, Bate. saan mo siya dalahin? Sa Australia dinala. Kalorks Oh eh. my God. Oo, sana yung mga sinasabi din natin na tulong 'no, talagang napu-put into action, hindi lang salitaan tayo 'no. Tsaka sana talagang napupunta sa ating mga OFW, hindi sa pockets, ganyan. Kasi Totoo. parang kasi kung saan-saan na naman napupunta, mga mamaya mapunta sa confidential instead na mapunta dito sa kailangan nating tulungan ng immediate assistance, 'di ba? Ayan Correct. mga Bex, yun lang naman ang update so far. Hindi naman kami eksperto no when it comes to politics and war, but ito yung mga recent happening based on the news that we are seeing, CNN, GMA, ABS. Ayan. Yes, yes. And doon lang tayo sa kung ano yung tingin nating tama, no? Kung ano yung naaayon sa Oo. moral compass natin as human being. Wow, moral compass! True. Moral compass. Gusto ko yung moral compass. Paki-explain as a teacher. Charing. Yung pang-ikot na gano'n. Siya rin, compass pala, bobo. Ayan. So, last item sa ating baklita, no? Ito na nga. Kung naaalala nyo, Oo. nung pandemic era na nauso ang talpak o ang online sabong. And meron niyang napabalita na 34 na nawawalang mga sabongero. Actually, dito yan sa amin, sa may Laguna, madami talaga. And then, ayun na nga, so nagkaroon na ng mga investigasyon and according sa isa sa mga suspects, na gusto niya ngayon ang mangyari, maging state witness siya, pero isisiwalat niya lahat ng nalalaman niya. So, ang chika niya is 34 na yon. Yung 34 na sabongero na yon ay dumped in Taal Lake in Batangas. Tinali sila sa mga sandbags para hindi na sila lumutang. So, I guess they were shot first, mga ganyan. And then, yun nga, ayun. The killers use sandbags to keep the bodies from floating to the surface. So, nasa Taal daw yung 34 na yun and wala na daw buhay doon. Sabi nito ang alias niya is Totoy, no? And ang sinasabing dahilan Kaloka. is pinakidnap sila ng mga legit na operators na tong mga online sabong na to dahil dinadaya daw nitong 34 yung talpak. So parang ginagawa nila, nagnanakaw sila ng mga recorded na usually kasi kasi online sabong kasi it happens live. Tapos naka-live stream siya on Facebook or somewhere else. So ang ginawa nila, ni-record nila yung mga lives na yun. Tapos kumuha sila ng bagong link, piniplay nila yung mga tapos ng mga laban. So alam nila kung sinong nanalo. Tapos tatayaan nila Mm. yung nananalo kasi nga alam na nila. So, parang nandun sila kumikita. So, nung nalaman ng mga kung sino mo may gawa nitong pagpapadlibing sa kanila, yun, siya kaya sila kinidnap and yun, yun. Scary lang naman yung mga ganitong nangyayari sa Pilipinas. So, yan, So, dahil lang sa sabong, dahil lang sa mga malok-malok. So, nakaka-worry talaga siya. And nakaka-bother. Nakaka-bother talaga kasi parang
Tignan mo dahil lang sa sugal ha, nagkakaubusan na ng buhay, gano'n ang atake. Parang Pero, parang ano, wala ng mercy when it comes to life. Parang ano ba, sugal lang 'yan. Kung nadaya ka, pwede namang i-ano 'yan sa legal process. Hindi naman kailangan na pero, umabot pa tayo na magpatayan, 'di ba? Na baka mamaya nga, baka makapangyarihang tao pa yung nagpagawa niyan kasi hindi naman kaagad na ano nakita 'di ba? Kailan pa ba yes, 'to? 'Di ba 2021, matagal na 'to? Oh, 2021 pa 'to, oh 'di ba? O ano na ngayon, 2025. So ay, parang 4 na taon ngayon ng lang siya lumipas. Hmm, nag-ano, nagtawag nito, nag-surface sa balita tsaka kumalat. So nakakatakot 'no? pero, So yung mga ginagawa po natin, ayusin po natin baka meron tayong ma-offend or what. Ano na lang tayo, maging extra cautious na lang. Tsaka dun sa true. mga taong affected nito, wag naman po sana tayong ano, mag-dwell agad sa pagdanak ng dugo, no? Mag-ano muna tayo, daan muna tayo sa legal process bago tayo maging bayolente. Correct, correct, correct. Yan. So, ayun lang naman ang ating bakita and medyo heavy siya. So, ang tag nito, gory. Kasi, my God, Mm. I cannot imagine na ganun yung nangyari, no? Kasi yung mga, ano na to, sugal-sugal na to, milyones na inaabot yan, mga property na yung mga sinusugal na mga ganyan, no? So, ano Alam mo, talaga? marami nang nasira ang buhay dito, Bex, sa sugal-sugal na Pero, hindi lang, actually guys, totoo. actually mga Bex, hindi lang to sa ano sa sabong. Pati yung mga nalululong sa kasino, yung mga nalulung na sa utang sa mga tao. Siyempre, yung mga tao na inutangan mo, di naman lahat yan kaibigan mo. Lalo na kung may 5-6 ka na inutangan. Tapos, Correct. habulabuling ka na, syokot, day. Kaya True, true. ano, pag ganito, isip na lang po tayo ng paraan, o pag hirap na hirap na tayo sa life, isip na lang tayo ng paraan kung paano tayo maka-earn ng extra money, kesa mag-dwell tayo sa mga ganitong hobbies na sabong tsaka casino kasi talaga mababaon kayo sa utang. Work po tayo, opo, trabaho din. Ayan. So, yun lang naman, no? And sa ating pagbabalik, pag-uusapan na natin ang mainit-init na issue ngayong Pride Month na hindi naman dapat talaga Yes. konektado sa Pride Month, pero ipupush natin yan. Ano na dyan mga Bex? Betty May ba ang episode na ito? At dahil dyan, please mag-subscribe ka na sa aming channel. And of course, huwag mong kalimutan i-comment or i-hanash ang iyong chika para sa episode na ito para pag-usapan natin. And we're back, mga Bex. Ayan. Taro! Yan. So, ito kasi actually, di ba binention namin before na we would wanna do this episode with a resource person. However, medyo struggle siya kasi gets naman no na ano talaga, in demand talaga yung mga ganitong topics nowadays. So, baka busy sila and also it's Pride Month and most of these clinics and yung mga organizations is connected talaga sila in celebrating Pride. So, medyo busy din talaga siguro. Anyways, yung topic naman namin for today, mag-focus kami dun sa opinions namin siguro. Ano kami ng mga data and stuff, pero more on kung anong tingin namin as a simpleng mamamayang baklang Pilipino. And we will do another episode once makahanap kami ng expert on the matter, no? So kasi importante hindi puro chika-chika lang yung mga ano. Mas maganda pa rin talaga na meron tayong expert na makakasama in one of our episodes. Gustuhin man namin kaya lang wala talagang available pa sa ngayon. Baka busy sila or talagang hindi lang nila bet. Charis! At Kasi, saka hindi oo. try na din talaga namin siyang ipilit in one of our Pride Month episodes because nga with the recent happenings, medyo targeted talaga yung ginawa ng for me I believe this is targeted anong ginawa ng DOH. I don't know kung anong motive nila behind this pero kasi if you guys don't know nirelease nila yung data na ito June 4, I think, first week of June, no? So, ano talaga, kasabay talaga siya ng Pride. And then, nandun sa mga main headline nila, dun sa paglabas nila ng data, is yung emphasis nila on male-to-male transmission. Na yun yung pinakamadami. Na parang,
For me, it's just a little dangerous na you are giving the permission to other people to like mock the gays and the LGBTQIA community na kami ang nagpapalaganap ng HIV na I mean also yung parang the dramatization of the 500% increase in the number of cases na lumabas ngayong 2025 pero ang pinagkumpara nila ng data ay nung 2010 pa. So that's 15 years difference. So talagang malaki yung ano, talagang malaki i-increase kasi 15 years yun. No? So hopefully next time no, they would be more careful with um getting out data like this. Sana at least quarterly nila gawin or by twice a year no. So para ano siya, hindi siya agad nakakabigla na ay ang taas na pala nung ng mga kaso. So, ano ba yung mga data na inilabas nila? So, isa-isahin ko na lang din. Yun nga, 500% increase in the number of cases among the country's youth. 148,831 HIV cases recorded nationwide from 1984 to March this year. If you would, ano, no, ang laki ng 148,831, pero kasi it's from 1984 pa. Milyon ang tao sa Pilipinas. Alam mo, parang they are causing they are causing an alarm na ganito kadami yung mga tao. Pero kung iimayin mo talaga siya, um, 1984 pa yung huli. Parang, ano talaga, for me, medyo blown out of proportion yung etong, ano na to. 5,101 cases were logged during the first quarter of this year, higher than the 3,409 recorded during the same period last year. And then 57 HIV cases were reported daily, also higher than the 37 recorded during the same period last year. So yun yung mga data na inilabas ng DOH na about HIV. Yeah, and I think since ano sila no Government government body. government body dapat accurate sana. Yung make sure natin na accurate yung mga sinasabi natin. And number two is lawakan din natin yung spectrum when it comes to HIV. This is not just about same sex kasi meron Aha. din po mga affected na mga kababaihan no na straight. Meron din pong lalaking straight na nagkakaroon nito so, na hindi lang nasasama lagi sa mga data. So, Mhm. dapat po na sinasama din natin yung kahit yung maliliit na bagay na yun kasi ang HIV po parang naging stigma na lang siya sa mga bektas. Hindi po ganun. Stigma siya sa lahat. Dapat maging Yes. stigma siya sa Mhm. lahat. Ano siya eh, ang hindi lang siya tawag nito dapat nakafocus sa isang gender. Factor, Dapat nakafocus siya, faction, oo. I mean, dapat lahat Mm. involved dito na dapat Mm. mag-ingat kasi lahat po pwedeng maapektuhan ito. Kasi technically, ang pinag-uugatan naman talaga ng HIV is when you're sexually active and then you have multiple partners. Kaya lang Oo. naman po na yung LGBTQ community kasi sila yung out about Mm. this. Sila yung talaga nag-uusap about this issue at saka sila yung active din. Parang marami lang din talaga ng mga straight na hindi masyadong vocal about it. Siyempre, nahihiya sila eh, kasi baka meron kasing stigma na masabihan akong bakla kaya ako may HIV. Yung mga ganun. Or basta, marami siyang factors din, hindi lang tayo dapat nagfo-focus sa LGBTQ lang yung maapektuhan. Kasi kahit straight people po maapektuhan po nito kung hindi nag-iingat. Kaya nga po True. pinapractice ang safe sex, kaya nga po may condom, 'di ba? Ang condom ba applicable lang sa mga bektas, Bex, 'di ba hindi? No. O, Ayan 'di no, at ba? saka another perspective to look this at is for the longest time we've been promoting, alam mo yun, isa sa mga besides practice safe sex, get tested. Isa yan sa mga laging pinopromote in the past few years. And yung pagtaas ng data, it also just goes to show na mas marami nang nagpapatest. Mas marami nang gustong alagaan yung sarili nila. Marami nang mas gustong malaman yung status nila. Kaya din tumataas yung data, which is a good thing, no? At least hindi na tayo nanguhula kung ano yung mga nararamdaman natin. Lalo na if we are sexually active, no? Kasi gets naman na hindi ka, like ako personally, I don't get tested regularly kasi hindi naman ako ganun ka super active. And every time that I do, it's always safe naman. So, I don't, I,
Although, every now and again, pag naisipan ko, ganyan, kasi, guys, libre din naman magpa-test. I guess also kaya lang din, nakakonect sa mga bakla yung HIV. Kasi from the get-go, nung umusbong itong HIV sa Amerika noong 80s, ang na-plague talaga is the gays, no? So, pero kasi times have changed and alam mo yun, hindi na lang mga gays ang ganun ka-sexually active, pati na din ang mga straight people. So, sana iwan na natin yung mindset na ang HIV ay sakit lang pang bakla, no? Oo, correct. Ayan. And ang pinupunto ko din kanina kasi parang yun na lang yung nasa isip nila pag HIV, bektas ka agad. Hindi ba pwedeng active ka lang kaya ka nagkaroon ng ganyan at hindi ka lang talaga nag-ingat. Pero at saka ano din to, no, rampant din to sa mga sex workers and lalo na yung mga patrons ng sex workers. I'm not saying sex work is bad because sex work is work, I get it. Pero yun lang din talaga vulnerable na risky yung mga ganitong klaseng sakit, no? And not just HIV, no? Other sexually transmitted diseases. And so ano ba ang HIV at ang AIDS? Kasi di ba lagi may misconception kung ano ang HIV at ano ang AIDS. So, ang HIV ay yung virus na nagpapahina sa immune system ng mga katawan natin. Mapapasa ito through bodily fluids including blood, semen, and vaginal fluids, pati na sa breast milk. So, pag hindi mo na-treat yung HIV mo, it can go to AIDS, which is ang AIDS is yung pinaka severe form of HIV. Ito yung parang, ano pala, yung malala na talaga siya. Hindi mo na, parang, pag hindi mo na agapan yung HIV mo, tsaka siya magiging AIDS. So, hindi lahat ng may HIV ay may AIDS. Kasi, ano yun, parang progression ng HIV yung AIDS. So, if you treat HIV, and marami naman ng ano ngayon, no? Marami ng ways to prevent HIV. So, marami ng way para hindi ka na hindi na katulad before, no, na parang death sentence ng HIV. Parang people with HIV can live a normal life expectancy of non-HIV person. So, hindi na siya katulad before. Nag-develop naman na yung science and yung mga medicine about it, which is a good thing. And actually, yung mga nakikita nga ako ngayon na medyo na-overwhelm yung mga nagde-develop ng sakit because of kung gaano kabilis nakapag-develop ng vaccine para sa COVID. Parang nakita nila na kung kaya nating mag-turn out ng ganun kabilis for a virus na recently lang lumabas, parang kaya naman i-develop yung, ano, syempre ibang kaso naman yung HIV, no? Kasi iba yung inaatake niya kasi sa inaatake ng COVID. Oo, So, tsaka definitely iba kung paano siya ifo-formulate kasi ibang yes. klaseng disease naman ito. Oo, true. Yan. So, isa sa mga ways para maiwasan natin ang HIV ay PrEP, which is pre-exposure Yes. prophylaxis. So, yan, go Bex. So, ayan. So, kung wala po kayong ano, no, kung wala kang HIV pero gusto mong iwasan, ayan, PrEP is gonna be your best friend. Charay. So, True, true, true. iniinom yan before ka ma-expose and then it reduces the risk of getting HIV by 99% from sex and at least 74% from injection use. Mm-mm. Ayan. So, para sa mga Gina G dyan, sa ano, Correct. sa mga sexually active, ayan, lalo na kung multiple partners, at tapos hindi ka sure kung status ba ni jowa or yung kalink mo may ano, may, or infected siya nun, Mm-mm. ayan. So, ito yung pinaka-best way to prevent and to protect yourself. Ayan, to Correct. take PrEP. Ayan, meron akong PrEP. mga kilala sa community natin na nagte-take ng Mm-mm. PrEP, no? And so far, okay naman silang lahat. Wala naman ako Ano, nababalitaan na ano. But I keep telling them na you still need to be cautious and ano yun, double ingat lang. Kung pa pwede correct. nga, kahit na nagpe-prep, may ano pa din eh, may condoms pa din eh. Parang mas Yes, preferred ko pa din. yes, kasi ano, guys, ang PrEP is, I'm not sure if it's exclusively for HIV, pero ang alam ko, may certain STDs na hindi covered ng PrEP. So, kung nagpe-PrEP ka,
tapos hindi ka nagko-condom, may possibility ka pa rin makakuha ng mga ibang sakit. Di mo makukuha yung HIV, pero ibang other STD, pwede mo pa rin mag-get. So, Mm. mas better pa din na kahit nagpe-prep ka, you still use the Nyondom Hay. Ganyan. Correct. Kaya nga sinabi namin, lagi tayong magdoble ingat, kahit simpleng ano lang yan. Kasi iba na po ang panahon ngayon, parang ang bilis Mm. na mag-spread ng mga disease na yan. Di ba nga yung COVID nga lang, di ba? Tapos ngayon, Mm. yung ano naman, yung Mpox naman. Mm. So, ayun, wag nating ilimit lang sa HIV yung pag-iingat. Dapat Correct. i-ano natin siya, parang i-practice natin yung tawag Holistic. nito, Wow. Holistic. yung prevention than cure na sinasabi nga ng mga doctors, no? Yes. True, Prevention than true. cure. Yan ang dapat natin laging mindset sa lahat ng bagay para maiwasan natin yung mga sakit-sakit. Ayan. True. So kung merong PrEP, meron din tayong tinatawag na PEP. Ito naman yung post-exposure prophylaxis. So kung yung PrEP iti-take mo siya after, yung PEP is tinitake if you feel like um yung naka-eme mo ay nahawaan ka ganon. So meron kang 72 hours to take it para hindi siya mag-develop into HIV. So yun naman yung PEP, Kaloka. post-exposure. So may Mhm. PrEP, merong PEP. Ganyan. Eh, ang bothering Oo. lang also sa Kumbaga, ito mga... yung ano. Sige, go, Ay, sige, Bex. Beck, sorry. No, I was just about to say na kumbaga ano to, emergency. Yes, oo, Emergency oo. backup to, no? Hindi siya for everyday, pero kung kailangan mo lang. Tapos nalaman mo, Aha. chikahan kayo, ay meron na Kisanets. Di ba meron Nasimulan na ganyan lang. sa ano? Meron ganyan for pregnancy, di ba? Yung parang pag... Meron din ganito sa for pregnancy, pero nalimutan ko na kung ano yung tawag Kalimutan ko dun sa din yung tablet. Pero tawag. may tinatawag kami na emergency pill, kami mga Oo, kababaihan, yeah. na pwede mo siyang Nasyutukan. mabili sa counter, no? Pag nasyutukan ka tapos hindi ka confident, no? Baka Mm. majontis ka, ayun, bibili ka nun. Pero, ano, take note, ay, tawag nito, parang nag-ano ako nito before, kaya nga lang, hindi siya binebenta sa ano, sa, tawag nito, sa butika ba tawag doon? Yung sa mga ano, hindi siya binebenta sa Mercury Drug or any Drugstore. drugstore. Ayan. Oo. No, hindi siya binebenta na parang on counter mo mabibili, hindi ganun, kailangan daw may prescription. So, ang sinabi sa akin ng mga beses, dapat daw ang next step, ito, advice talaga on the spot. Ang pwede niyo daw gawin is, yung ano, yung trust, meron kasing trust na pills. So, Ah, parang, siguro, after daw nung ganap, parang dapat immediately uminom ka ng 2 tablet nun. Tas another 2 ulit after 8 hours. Parang ganun. Para talagang maligwak yung ano, kung ano man yung mabubuo. Yun ang chika ha. Pero syempre, maganda pa rin po lagi tayo magkukonsulta sa doktor. Ayan, sa OB-GYN. Ano po ba ang tawag nito? Ang magandang i-prescribe sa inyo. Depende kasi sa tao yun, Bex. Hindi siya mm. basta-basta iniinom yung mga ganitong bagay kasi masisira ang inyong ano, hormone cycle. Yes. Ayan. Plan B ang tawag, naalala ko na. Plan B. Dun sa Ayan. pill. Ayan. And then, meron din tayong tinatawag na U equals U. Ano ba to? Nag-ano lang tayo, HIV 101, no? U equals U, ibig sabihin, undetectable equals untransmittable. Ano ba yan? So, ibig sabihin, if meron kang HIV and you've been treating it, nagtitake ka ng mga proper medicines to cure it, I think 6 months of regularly taking it, hindi yun sure, pero more or less 6 months pag magpapatest ka ulit, tapos possible na hindi na ma-detect na may HIV ka dun sa test na yon. So, ang ibig sabihin nun, pag undetectable ka, hindi mo na siya maipapasa. So, hindi na siya katulad before, nung wala pa yung mga gantong mga gamot-gamot no, na talagang, ano ka na, magkakasakit ka na talaga, mahahawa ka na agad. No? Meron tayong mga ganyan na a-achieve ka na na status na undetectable ka. And yun yung goal if ever man na mag-positive ka. And yun na, marami naman ng progress with medicine. No? And ang nababother lang din talaga ako dun sa nilabas ng DOH is mas pabata yung mga nagkakaroon. I think the youngest case nila that they had was a 12-year-old. Um,
And yun, bothersome talaga no mga bagets, ingat tayo no, huwag tayo masyadong lalo na yung mga alter-alter, mga collab-collab, mga ganyan. Yung dahan-dahan mga bagets no. Mahaba pa ang buhay, huwag tayo masyadong nagmamadali when it comes to experiencing a lot of things. Kasi katulad niyan, I mean, imbes na wala kang dinaramdam, no? Pero kung kailangan mo mag-ingat ngayon, kailangan mo, alam mo yun, so mas better na iwasan na lang muna natin. May tamang panahon para sa mga ganyang bagay. Ayan. Correct. Huwag tayong magmamadali, no? Kasi, kahit naman sabihin nila na ano, basta meron pa sila mga kasabihan na YOLO-YOLO ba yan? Yes, You only live oo. once. Dahil wag Oo. niyo pong ilalaban yung you only live once, ano? Kasi, yun na nga yung point eh, you only live once, tapos iririsk mo yung Oo, sarili mo. oo, totoo, Parang, totoo. syempre, common sense naman, ano? Parang isipin natin kung ano talaga yung real meaning ng you only live once. Oo. Parang, you all, Yumolo nang naaayon sa edad. correct. At yung molo nang naaayon sa choices, ano? Hindi yung Oo. nagyolo ka kasi, ano, baka mategi ako mamaya, so gawin ko na to. Pero at what cost? Yung ganun, dai. Huwag Oo, tayong correct, correct. ano, ha. Yung mga, it boils down to making the right decision and choices. Ika nga nila, choose your battles. Ayan. Kung gusto mo makipag-battle sa HIV, dai, sige, go. Pero, di ba? Di ba, dai? Parang, Gusto ko yung, we ay, should, parang bet kong bumatel. di ba? Parang bet ko makipagbakbakan sa HI. Girl, no. Parang ano tayo, let's practice safe sex. Yan ang punto ng ano ng episode na ito. At maging aware tayo sa mga ano, sa mga steps on how to prevent it, yung mga katawagan, ano yung mga terms kung hindi tayo familiar, ayan. Kaya meron Totoo. tayong ganitong episode just to ano, simply educate everyone, ano. Pero syempre magkakaroon po tayo ng part 2 episode nito. Wag po kayong mag-alala sa mga ano kasi hindi naman po kami talagang expert. Ito po ay based sa aming research at mga nabasa. Pero yan, wag po kayo mag-alala, meron naman po, ongoing pa rin kami sa pag invite ng expert po talaga about dito sa ano, sa issue na ito para talaga makapagbigay ng mas ano, ng in-depth information about HIV. Tsaka another perspective. Pero, totoo. So, ito yung nakahanap ako dito sa loveyourself.ph ng paano nga ba nakukuha ang HIV. So, meron silang ESSE. Post ko na lang yan dito, ganyan. So, yung first E stands for exit. So, kailangan maka-exit ang HIV mula sa katawan ng taong may HIV sa pamamagitan ng mga sumusunod. Unprotected sex, mother-to-child transmission, and contact sa dugo o blood product. Then yung S is sufficiency. Dapat may sufficient amount ng HIV sa body fluid para magdulot ng transmission. Another S is survival. Kailangan ng HIV ang tamang kondisyon para makasurvive. Hindi ito nagsusurvive sa sunlight, hangin, tubig, matinding pagbabago ng temperatura o unsuitable pH level. And yung huling E is entry. Kailangan maka-enter ng HIV sa bloodstream ng isa pang tao. So, hindi siya basta-basta din naman talaga na ano, no? So, um, yun, may process siya bago siya matatransmit sa iba. Pero, nonetheless, ingat pa din tayo always para Oo. um, At saka, wag na nating hintayin na maglakbay yung disease papunta sa atin, ano? Kaya nga, mag-ingat Oo, tayets, correct. no? Wag tayong confident. Yung mga gusto natin na ano na eksperimento when it comes to sex, go ahead. Basta make sure na protektado ka. Yun lang naman ang mahalaga. Wala namang pumipigil your body, your rules, ika nga, 'di ba? But you Mm. know, it's always good to be safe. Yeah, Yan. sabi nga nila, there is no absolute freedom, no? So may kalayaan kang gawin yung mga bagay na yun, pero may limitasyon pa din, no? And itong mga Wag ano, limitasyon na, wag wag yung mga makipaglaban. oo, totoo. Yung mga limitations naman nito, magbe-benefit din naman yan ikaw at the end, di ba? Ayan. So sa aming pagbabalik naman, pag-usapan natin yung mga myth at kung ano nga ba yung kaakibat niyang fact sa mga HIV na mga lumang paniniwala. No? Yan yung pag-usapan natin sa pagbabalik na Salamat, Doc! Baxters. Siya Scary pa ba, Bex? Bet mo pa ba ng more Baxters na ganap?
follow nyo na kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram at Bexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast para updated ka sa mga Bexlaan na content at kung ano-ano pa. Gora na agad, push! And we're back, mga Bex. Ayan, True. nagbabalik na naman po kami. Kamusta ka, Doc? Salamat, Doc, na ang eksena. So ito na nga myths versus facts about HIV. So ang source po nito ay actually nakita ko to sa GMA News. Pero naka-credit na source nila is UNAIDS and Healthline Media. Healthline Media. Yes. So ang pinakauna na dyan na myth ay HIV is a deadly disease. Pero with proper treatment, people with HIV can now live a normal lifespan. So hindi na yon. So mali na yung paniniwala na yon na nakamamatay na sakit ang HIV. Ayan. Sumunod naman po dyan is, people with HIV cannot safely have children. Ito po ang laging iniisip ng mga otauchi. Pero ang katotohanan po, the most important thing a woman with HIV can do when planning a pregnancy is to start HIV treatment as soon as possible. Wala naman pong sinabi na hindi mga magkakaanak, pero ang payo ay i-treat muna ang disease bago mag-anak. Ayan. So, tatanong natin yan sa expert natin na kung yung yung in the future, no, kung yung undetectable equals untransmittable is applicable din sa mga mothers, no? Kasi alam lang natin ng U equals U is for sex, no? Pero pag sa mother to child ba ay ba to? Applicable ba siya, no? So, ayan. Ang next natin is HIV is inevitably progresses to AIDS. So, may ganong myth, pero sabi dito is the infection that causes HIV is the infection that causes AIDS, but that doesn't mean all HIV positive individuals will develop AIDS. Katulad sa sinabi ko kanina, basta iti-treat mo siya, kayang i-prevent na hindi siya mauwi sa AIDS. Ayan. And then another is, ito na, if someone takes pre-exposure prophylaxis or yung tinatawag nating PrEP kanina, no, he or she does not need to use condom. I think na-touch na rin namin to kanina. Yeah. Pero ito ang fact dyan. PrEP is a medication that can prevent HIV infection in advance if taken daily. Daily po ha, ibig sabihin araw-araw. However, it doesn't protect against sexually transmitted diseases or infections. Ay, so tama pa rin chika ko kanina na hindi talaga siya Oo, Day. Totoo naman. Hindi niya cover yung ibang mga STD. Oo. Ayan. Kaya nga sa akin, for me, iba pa din pag may condom eh. True. Saka parang vitamins. So, yung PrEP pala talaga is like magiging parang vitamins mo siya. So, you have to take it daily. Ayan. And then next myth is those who receive a negative HIV test result may engage in unprotected sexual activity. Mali po yan. Sabi dito, depending on the test, HIV positivity could be detected after a few weeks or up to 3 months after possible exposure. To determine whether they are suitable candidate for PrEP, individuals should talk to their partner and about their sexual history and seek advice from a healthcare professional. So, hindi because nag-negative ka is pakawala ka na ulit. Safe pa din always. Lumaban ulit. Ayan. Ito pa po, meron pa po tayong another myth here is you can get HIV from mosquito bites. Totoo ba? Siyempre, hindi. HIV doesn't spread through mosquitoes or other biting insects. The virus can't live or grow inside them. So, wag po tayong bobonex. So, pag nakagat ka ng lamok, hindi po yan ibig sabihin mag-HIV ka na agad. Kasi meron dyan iba mga paranoia, no? Nakagat ako ng lamok, nanggaling na to sa ibang tao. Paano kung yung pinanggalingan yung tao merong AIDS? Totoo. Napunta sa akin. Siyempre, wititit. Kamusta naman po yung katawan ng mosquito para ma-infect siya ng HIV tapos malipat sa iyo. Parang hindi po tayo nag-iisip ng right. So, ayan, binabasag ko na po ang inyong ilusyon. Hindi po yan totoo, walang katotohanan. Dahil ang HIV ay
nakukuha sa karatan. Ayan. Okay, go. You can get HIV from casual contact like shaking hands, hugging, sharing a toilet or drinking glass, or being near someone who is sneezing or coughing. Ay, COVID! So, mali po yan. HIV is not transmitted by day-to-day contact in social settings, schools, or the workplace. So, ano talaga, it's either sexual activity, breast milk, or yung mga nagdodrogay na gumagamit ng needles tapos nag-share ng needles. Yun yung isa sa mga um, Correct. leading ways of how to transmit it. Ganyan. True. Kaya yung mga durugista nating friends, ano, kung nag inject po kayo, ingat-ingat tayo. Kasi baka mamaya, nagsasaluhan kayo ng pang-inject. Tapos yung kinasaluhan nyo ng pang-inject, meron palang disease. So, ingat-ingat po tayo, ano. Oo. And Tsaka another one wait, is, oh, may another point siguro connected doon. Huwag nating pandirihan yung mga kilala natin or kung may makilala man tayo may HIV, di ba iiwasan, hindi didikitan, magmamas, hindi po kayo mahahawa ng basta-basta. No, hindi siya airborne, hindi airborne ang HIV, hindi din siya via skin to skin contact, no. So kailangan talaga merong magaganap na intense bago mapapasa yung sakit. So tama na yung mga pandidiri, no. correct. Ayan. And another thing is, ito nabanggit ko na rin ito kanina, bagay na bagay ito. HIV only affects homosexuals and drug users. Ang katotohanan po is anyone can get HIV if they engage in unprotected sex. Ito nabanggit ko na to kanina. Sharing needles or receive contaminated blood. Ayan. So, ayun po yung ano, no, pwedeng pagkuhanan. So, kaya nga importante po talaga ang safe sex, mga bi, libre lang naman ang condom, libre lang din ang ano, ang tawag nito dai, yung contraceptive pills yan para di kayo Oo. mabuntis. Ang PrEP I think is Ayan. libre also. Libre din ba siya? Ayan. I think Punta lang so. ka. Actually, marami pong benefits sa mga kabaranggayan, ano. Punta po kayo sa barangay. Marami pong benefits Yes. yung mga libreng gamot, yung mga generic medicine, nagbibigay sila. And then, yung PrEP is, pwede nyo pong hingin yan sa, ano, sa mga non-profit organization like Love Yourself, Pride PH. For Yes. sure, meron silang, kung hindi man sila yung provider ng gamot na yun, for sure, meron silang ire-refer sa inyo kung saan kayo pwedeng kumuha ng gamot na yun. Yan. Pero actually, isa sa mga gusto ko sana itanong sa expert na itatanong natin in the future, no? Sana maalala ko Oo. siya. Dahil nga si Trump, I think nabaklita natin yun before na pinapakat niya din ang budget sa mga international aid ng Amerika for HIV. So gusto kong malaman if are we gonna be affected by that, no? Yung at saka sa dami ng mga case if meron ba tayo enough resources para sa mga Pilipinong ginagamot natin, no? Ayan. Another is you can identify whether a person has HIV just by looking at them. And mali po yan, no? You can tell if someone has HIV just by looking at them. They may look and feel healthy but can still pass on the virus. The only way to know is through an HIV test. So both goes both ways, no? Hindi porket mukhang may sakit siya, may HIV yan. Ay, healthy to, wala tong sakit. Pwedeng alternate yan, no? Malay mo, may iba pala siyang sakit. Or malay mo, paano pala siya, pero may sakit siya. So, hindi mo talaga mabibase sa itsuraan. Correct. Ayan. Okay, so ang next po natin is, a person can't have more than one sexuality. I'm sorry, one sexually, ulit. Nabululang ano, ang mabululang Gora, person. A person can't have more than one sexually transmitted infection at a time. Pero ang katotohanan po dyan is someone can have multiple sexually transmitted infection at the same time. Kaya po mag-ingat tayo. Each infection requires its own treatment. So, hindi porket, kunyari, na-treat ka na ng STD, no, or nagkaano ka, matitreat na din yung HIV. Hindi po ganun kasi iba-iba po ang infection. So, iba-iba rin po ang pangailangan ng infection, iba-iba rin ang gamot niya. So, kaya importante po na mag-ingat tayo kasi hindi lang isa ang pwede mong makuha. Pwede po itong correct. multiple. Yun lang naman po ang ibig sabihin nun. True. So, yan ang mga myth
myths and facts natin when it comes to HIV. So, hopefully on our part 2 or kung kailan man yan, no, sana meron tayong kasamang eksperto na makakasagot sa mga katanungan natin. And sana yung mga walang idea at all about HIV, sana kahit papaano ay may nai-help ang episode na ito, no, sa inyong mga learnings about HIV. Yan. Let's Correct. stop the Ayan. stigma. Wala na tayo sa 80s at sa 90s. May mga developments naman na sa gamutan, no? So, sana medyo tigilan na natin yung pag-iisip at itigil na natin yung pag-attach na HIV sa mga bakla. Dahil hindi lang po mga bakla ang nagkaka-HIV. Hi Bex! Team Spotify ka ba? If yes, alam mo ba na ang Bexters ay isang vodcast or video podcast? Kaya naman, kung gusto mo kaming masite, i-click mo lang ang switch to video button. I-follow mo na din kami at i-rate ang aming show ng 5 stars. Comment ka na din dyan sa baba. Dali. Wait ko. Yan. Thank you so And syempre, dito na tayo sa ating segment, ang paborito ng segment ng lahat para magkaalaman tayo ng mga favorites na mga Pero, kaganapan when it comes to music and movies. And for this week tayo ay mag-hear mo na taste. Ano ba sa'yo, yeah. Bex? For this week, ano ang dapat pakinggan ng ating mga Bexters? Pakinggan nyo ang bagong song ni Marina Summers na Walang Kaba. I think for me, as a drag fan, sobrang, this is one of the best drag songs ever. Lalo na for the Pinoys. No? Very Pilipino yung atake niya and I love it. Pasabog ka Mother Marina, super bet yung song. Walang Kaba. Ikaw, Bex, ano sa'yo? Ayan, very timely ang ano mo, very timely ang song choice mo. Ako very untimely. Tsare. Kasi ito naman yung pagbabalik ni Lord, kung nakakilala po kay Lord. Yung kumanta po ng Patawad. Royals, Charing. tatandaan nyo ba? Mm. Hindi mo siya kumanta ng Lord Shoot. Patawad. Oo, gag. Yung Lord po na artist ha, yung from New Zealand. Ang spelling po tara. ng pangalan niya ay Lorde sa mga hindi po nakakakilala. Matagal na po bago siya naglabas ng kanyang album. And then recently, yun na nga nag-release na siya ng ng mga tracks. And isa po sa magaganda niyang kanta is yung What Was That? Ayan, so Bet. pakinggan niyo po yan. Mukhang weirdo lang talaga si Achi, pero artist talaga siya. At saka, recently, nag-come out na rin siya as parang fluid. Ganon. Parang, Yes. hindi niya pa kasi sa ngayon ma-identify kung ano pa siya. Kung, minsan daw kasi babae siya, minsan lalaki siya. Ganon. So, ayan. Very naman, kasi part siya ng community. So, go, go, go. Listen nyo na yan pag may chance. Pero, ayan. Go, Bex. At ako talaga. Charek. At syempre, di matatapos ang episode na to nang wala kayong nalulern dahil nga deserve yung maging bakla. Bakla, ito ang word Word of the of the Bex. Bex. Ayan, so ang word of the Bex natin ngayon ay kanina pa namin binabanggit pero iniiwasan kong gamitin yung word kasi nga inaano ko siya for word of the Bex. Dito ay plastic balloon. Which is Oo, correct. Ito po ay, condom ret, ganyan. Para if ayan. iilang kayo ng mga nakikipag-usap sa mga frena nyo, pwede nyo gamitin yung plastic balloon. Yan. Always Oo. tayong magpa-plastic balloon para iwas bagansya, ganyan. Sorry. 'Di ba? Ganun lang ang atake. Again, choose your battles. Wag po tayong makipaglaban sa Totoo. wag po tayong makipaglaban sa HIV pag andyan na. Iwasan na lang natin siya para maging masaya tayo and we'll live longer, no? Tingnan natin pagdaanan yung mga treatments na yon. Again, always ang mindset, prevention is better than cure. Ayan. Totoo, correct. At saka ang PrEP ay hindi kung wala man 100% efficacy at ang condom ay hindi rin 100% efficacy. Kung dalawa yung pinagsabay mo, di at least kahit paano meron kang safety net, 'di ba? So mas better Oo, pa at din na saka always. again, ang prep po ay dapat tinitake daily kasi pag tumigil ka, baka mawala yung yung effectiveness. And then, Correct.
Again, yung PEP ha, tandaan, ang PEP ay yung emergency. Yung after mo kumarat, tas nalaman mo, ay shoot, may AIDA palates, inom mo na kagad. Oh, Yan. true. 72 hours yan. Ayan, mga reminders lang po ito kasi parapap na po yung episode para lang matandaan nyo yung mga dapat gawin. Ayan. True. Thank you for joining us again here sa Salamat, Doc. So, ayun, Maraming salamat sa pag-tune in at saka sa nagre-reseta patuloy na na tayo. pagsuporta. Ayan, at saka wag po kayong mahiya na pag-usapan ito at True. meron po tayong mga non-profit organization para may sumuporta po sa inyo kung may pinagdadaanan kayo katulad ng Love Yourself, Pride PH at marami pang iba. Correct. The Ayan. more na pag-usapan natin ito, the more na mas may nai-inform at hindi siya nagiging taboo topic na, no? So, importante yung pinag-uusapan ito. Lalo na in spaces na hindi naman usually ito dapat pinag-uusapan. Ganyan. So, ayun. Thank you again for joining us. And if you haven't yet, rate our show 5 stars. And if you are listening on YouTube, subscribe na kayo. Mag-comment kayo dyan below. And if umabot kayo sa part na to ng episode, comment down below, napaka-fresh ni Baxter's Jonah. Yan. Ay, shot. Ako pala yung na-target. Gusto ko Kasi yan. nga, for the TNJ Salon. Oo, Kaya nga, di ba? ituloy-tuloy nyo na ang pagsulat sa Dear Bex para makatanggap din kayo ng voucher. Ganyan. Ayan, follow nyo na din kami on our social media. Nandyan lang yan sa taas. Baxter's Podcast everywhere. Lalabas agad kami dyan. Kami lang naman ang Baxters. Ayan, yun na naman. Correct. Thank you so much. Always be kind and ayun, thank you so much. Thank you so much mga Bex. Konti na lang malapit na mag-weekend. Ayan. At kita-kita tayo sa Pride March ngayong June Correct. 28. Sa mga pupunta po, nandyan po kami. Magbabagansya ng mga tao. Charis. Mag-ano kami? Mag-ambush interview. Ganyan. True. Next episode namin, Dear Bex will be our Pride special. Wow. Kala mo naman talaga. Palabok. Bye. Alright. Thank you Always mga be Bex. kind. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.